Speaking of umurong na ang Jitloggers. Ang laki, oh. Kit, thank you so much po. She will, ay, talaga? Hoy, EFG, shout out. Alam niyo na ha, EFG, love na love kayo ni Ate Maria Frank. Okay. Speaking of umurong ang Jitlogels, yung ano daw? Kasi natataranta kami na mga supporters ni PRRD dahil bukas at 13, bukas, right? Mag-a-appear supposedly si PRRD sa batasang pambansa dyan sa Commonwealth. Haharapin niya ang mga buwaya ng lower house. Sa batasang pambansa nga. Haharapin niya ang mga buwaya ng Kongreso. Ang pinag-aalala namin dyan mga tatkuya ay yung planong i-contempt. Kasi gano'n naman sinabi nila, ganun ba? Kung pabalang-balang sumagot at balahurang sumagot si Duterte sa Senado, hindi pwede yan sa amin dito sa lower house. Pag siya nagmura, kapag siya nagbarubal ng pananalita, contempt agad. So, nung Asyete, like 5 days ago, ano yung Asyeting araw? Webes. Hindi dumating si PRRD. Galit na galit sila, di ba? Hindi sumipot si PRRD. Ngayon, bukas at 13, supposedly, meron silang hearing patungkol sa war on drugs ni PRRD. And pinaghandaan naman nila ito. Marami silang testigong ihaharap kay PRRD, malamang yung mga napaslang nung panahon ng giyera kontra droga ng dating Pangulo, ihaharap sa kanya, mga inosente kunwari, di ba, mga pamilya ng mga namatay, marami talaga po ang napaslang. Okay? Yung ibang pulis, siguro mga rogue cops naman yung iba doon, di ba? May mga ginantihan, nag-power trip, pero hindi utos ni PRRD yun. Wala naman sinabi si PRRD na pumatay kayo, hala sige, pumatay kayo, lahat patay nyo. Oh, di ba yung may mga pinapacking tape pa, tinatapos sa mga bakanting lote, parang mommy? Yung ginawa naman kasi ng ibang mga pulis mga kuya, aside from power tripping, pag siguro rumesback, at saka siguro yung iba dyan, kaya sila pumapatay din ng mga ordinaryong tao para hindi sila maikanta. Baka yung ibang pulis ay protector ng mga droga sa kanilang baluarte. Okay? Di ba may mga ganyan, yung mga pulis? Pa yung saglit. Na part pala ng kalakaran ng droga sa Pilipinas, panahon ni Ngoy-Ngoy. Kaya pag upo ni PRRD, di ba? Para hindi madawit yung mga pulis kasi may maraming ganyan. May kilala nga ako sa Batangas. Biglang yaman yung pamilya ng pulis na yon. Bakit? Hindi niya nire-raid yung mga drug laboratories sa kanyang jurisdiction. Hindi niya nire-raid. So tuloy ang pagluluto, pagmamanufacture ng shabu sa lugar na yun. So para hindi i-raid yun, siguro binibigyan siya ng mga drug lords. Maraming ganyang pulis, di ba? Ang lagay mananahimik ako pero wala akong mapapala. Yung pulis na yun nakapagpatayo ng magkano worth 40 million na bahay, glass house pa. Ay, ordinaryo kang pulis. Panahon ni Ngoy-Ngoy. Yaman na yaman ng pulis. Hindi pa naman panahon ni PRRD yun na dinoble ang sweldo. At kahit pa dinoble ni PRRD ang sweldo, hindi kaya yaman bilang pulis at hindi ka makakapag-loan ng pagkalaki-laking pera at makakapagpagawa ng glass house. So yung ibang mga pulis dyan nga, di ba, yung para hindi sila maikanta, may nakaalam siguro na sila ay protector ng mga drug lords sa lugar na yun or what, or involved sila sa kalakaran ng droga, yung mga pwedeng, yung mga nakabuking ng kanilang, di ba, yung mga nakakaalam ng kanilang madilim na sikreto at involvement, pinagpapapatay nila. Ang ending, gusto nilang si PRRD ay managot dito sa mga kalokohan din ng ibang pulis. Wala namang sinabi si PRRD na gawin yun ng mga pulis. Okay, iligtas nyo lang ang buhay nyo pag nasa bingit kayo ng alanganin kapag ang tinutugis ninyo, mapa-drug lord, mapa-addict, ay may hawak na baril or may pantaga, buhay nyo. Bago ang buhay ng mga, sira ang buhay ng mga yan. Sira naman ang buhay at tuktok utak ng mga addict na yan, imbes na ang pamilya nyo maulila, kung nakatutok na ang baril sa inyo ng mga tinutugis, hinahabol ninyo, barilin nyo na, patayin nyo.
At ako ang bahala, ako mananagot. Kasi in the performance of jury, okay, nag-aalala kami dahil bukas, ganun na, may hearing, inurong na kapag book na ako ng hotel kasi luluwas ako mamaya ng Maynila, maaga bukas ang hearing, di ba, 7 o'clock dapat nandun na kami, ng mga kasama kong vloggers at members ng EFG, ay ang ending, inurong ang, bakit? Natakot kayo? Sisipot na si PRRD, bakit? Bakit tinigil nyo? So, sandali hanapin ko yung sulat. Actually, wag ito. Yung sa post ko na lang sa... Teka. May nakita na ako dito. Okay. Sandali. Sa page ko na lang Maui Spencer. Sinulatan ulit nila si PRRD, in-invite nila, nag-respond si PRRD, according na nga rin kay Sexal Panelo, ay a-attend ang ating dating Pangulo bukas. Alam niyo, pero wisyo kayong magaling mga kongresista. Alam niyo, taga Davao pa yung dating presidente. So, umuo na dadating para bukas. So, malamang nagpabook na yan ng plane ticket. Siyempre, alangan namang magbarko yan. Ilang araw ang barko? 3 days, 2 nights mula Davao. Hindi naman, or maybe 24 hours, 2 days, 1 night ang barko. Hindi magbabarko. Never ko na rin nagbarko si PRRD. Pero plano yan para 1 hour mahigit lang ang biyahe. Tapos inurong nyo. Ano yon? Magpapareschedule na naman. Pero wisyo kayo magaling. Kapag nagpapareschedule ng flight, minsan para ka na rin bumili ng panibagong ticket. Ang laki ng bayad. Sinulatan nila si PRRD na hindi na nila itutuloy ang investigasyon bukas. Kasi ang balak ng mga DDS, ng mga supporters ni PRRD at mga Duterte, magrarally sa harap ng batasang pambansa dyan sa Commonwealth. Dadagsa ang mga DDS. Dadagsa ang mga Duterte supporters. At kung ano pa ang balak nila. Anyway, pupunta kami doon. Alam niyo naman ang EFG, no? Ang sa Friday group. Wala naman, hindi, again kayong mga grupo ng mga Duterte supporters, Mapasara supporters kayo, or dating Pangulong Duterte supporters, or kung ano mang mga grupo kayo, hindi nyo kalaban ng EDSA Friday group. Bakit may mga nakakarating sa akin na yung may 4 na vloggers na binabanatan nyo? Ang dami, hello, EDSA Friday group, gumagawa na talaga kayo ng ingay. Topic na kayo ng ibang mga vloggers. Also, may mga nakikita ako mga post ng ng mga loyalista. Kumusta niyo yung rally diyan sa Tulay sa EDSA? Kumusta daw yung rally niyo sa Tulay sa EDSA? Anong EDSA Friday group? Dapat meron ding Monday group, Tuesday group, Wednesday. Wag kayong mag-alala, magkakaroon. Ay, ano ba yan? Reconnecting, bakit? Teka lang. Kumusta ang signal? Okay pa ba? Dali, magde-data nga ako. Data. Okay. Baka mas okay pa ang data, ha? Hello, nandyan pa. 'Di ba? Sa ibang mga diyan, sa ibang mga grupo diyan na maka-Duterte, kung hindi niyo kasi may kumausap sa akin na bakit ba Friday kayo pumupunta? Sobra po talaga kasing ma-traffic ang Friday. Totoo naman yan. Ma-traffic. Yung iba kasi weekend, mas gugustuhin umuwi na lang ng probinsya. 'Di ba? Ang out nila sa trabaho, alangang oras, stuck in traffic. Natatapos kami ng 7 or 8 p.m. Hindi na nila naaabutan. So, di gawa kayo ng panibago yung group. Gawa kayo ng EDSA Monday group. Walang problema. Hindi namin kayo lalaitin, hindi kayo babatikusin ng EDSA Friday group. Kalayaan nyo yan. Gawa kayo ng EDSA Monday group, EDSA Tuesday group. Gawa kayo ng panibagong grupo. Kung gusto nyo, Luneta Monday group. Luneta Sunday group. O kaya, Liwasan Sunday group.
Gawa kayo. At kapag niyaya yung EDSA Friday group, sasama naman sa inyo. O Parini, nandito kami sa Luneta ngayong linggo, no? Picnic-picnic, day off namin. O Parini, hindi para kayo ilaitin ng EDSA Friday group. Sasama yan. Yung kung magrarally kayo bukas, kung natuloy itong, ewan ko kung ba nagsipag-urungan ng itlog ng mga buhaya. Kung magrarally kayo bukas sa harap ng Kongreso, pupunta nga sa Friday group, sasali sa inyo. Kayo kasi ang iba sa inyo, mga attitude rin. Hindi nyo kami kaaway. Hindi nyo rin kaaway ang EDSA Friday group. Sasama at sasama. Pupunta kami ng liwasan. Oh. Yaya nga kami ng yaya. Join na kayo sa amin. Hindi naman kayo nag-join. Kasi ang paniniwala ng EDSA Friday group, ang tamang battlefield, ang totoong labanan, dyan yan sa EDSA. Kapag pumunta kayo ng liwasan, ano ang reputasyon? Rally. Kapag pumunta kayo ng Luneta, ano ang impression sa gathering ng tao? Rally. Pag pumunta kayo ng Mendiola, kung saan-saan, rally. Pag pumunta kayo ng EDSA, ano ang impression? Merong sisipaing leader. At hindi lang basta-bastang rally, kundi people power. Yun yan. Kapag ang labanan sa EDSA, kapag ang labanan ay nandyan sa EDSA, yan ay people power. Malinaw? So, hindi people power yung gagawin nyo kung matutuloy man bukas. Kung tuloy na tuloy bukas, hindi yan people power. Magrarally lang kayo sa labas at babatikusin nyo lang ang mga buhayang magpapakulong kay PRRD. Inurong mga ate at kuya, hindi siguro sila ready. Or maybe naka-impluwensya rin dito yung panibagong leader ng US. Kasi nagde-declare si Trump, I will declare war on drugs here in the States. Damay ang Pilipinas dyan. For sure. Di ba? Lalo't ang ating konstitusyon, kopya sa US. Tapos baka mamaya ang Pilipinas na ang supplier ng asin sa Anemika. Ng crystal meth. Wala tayong kamalay-malay, baka yung mga drug laboratories dito, bonggang-bongga na ulit. Ayun ngayon na naharang sa Alitagtag, di ba? Sa Leyte, sa Baluarte ni Tamba, mga tat kuya. Kunwari, Chinese tea, yung pala ay tiabo. Milyon-milyong halaga ng tiabo, nakalagay sa tea bags, selyado. Kunwari, yung pala tiabo. Bumabaha ulit ang droga. So marami na naman ang nagmamanufacture. And then kung maraming manufacture at labis-labis ang supply sa atin, malamang i-export na yan. Paano pagka nalaman na exporter tayo? At matrace kung sino ang mga nagdenegosyo sa Pilipinas, ibubulgar ni Trump. Maybe naka-impluwensya yan sa, di ba, yung kanilang, Committee on Dangerous Drugs, Public Order, yun ang ganap nila bukas. Magsasama yung Quadcom, right? O Quad Committee, so 4. Yung mga committees na yan, joint committee, para pag-usapan, di ba? Pag-usapan ang problema sa droga. Pinag-uusapan nyo ba talaga ang problema sa droga o gusto nyo lang makulong si Pangulong Duterte? Ikulong. Ngayon, nag-back out sila. Sumulat ulit sila kay Tatay Digong kahapon. Please be informed. Sulat kay Pangulong Duterte, nakabalandra talaga yung address, tinakpan na lang natin. Please be informed that the 11th joint public hearing originally scheduled on Wednesday or bukas has been moved to Thursday, November 21st at 9:30 a.m. So, naka-ready na ang mga DDS para bukas, 'di ba? Nagre-ready na. Malamang nagrenta na ng mga sasakyan kung ano-ano pa. Postponed. So, is PRRD, baka bumili na ng plane ticket, i-reschedule. Abalang magaling. Bakit nyo inuurong-urong? Bakit urong-sulong kayo? Bakit kayo ganyan, urong-sulong pa? Sabi ni Regine Velasquez. We apologize for any inconvenience. Yan problema sa inyo eh. Gusto nyo ipatawag si Tatay Digong as resource person, pero ang balak nyo talaga gisahin. At gamitin yung kanyang mga magiging declaration doon, mga isasagot sa inyo, gagamitin nyo rin laban sa kanya. Sa madaling sabi, parang phishing ang gagawin ninyo.
right? Kukuha kayo 'di ba sabi ni Risa, thank you sabi ni Risa nung sa "Thank you for putting that on the record, kuning-kuning." 'Di ba mga on the record, kuning-kuning. Hmm. Salamat daw kasi magagamit nila kay PRRD yung mga pinagsasabi. So kung ano naman ang mga babanggitin ni PRRD doon, kahit chop-chopin nila yan, gagamitin nila para umusad yung kaso kay PRRD laban sa ICC. Tapos naririnig natin si Trilly Ling nandun din pala sa Bataasang Pambansa, sa isang sekretong kwarto, nag-oobserba or parte ng mga committee hearings na yan, ng Quadcom ba yan? Allegedly sabi ng Net25 ng yung pag-aari ng Iglesia ni Cristo na media, right? Allegedly nando'n si Triniling, nasa isang sikretong kwarto. Ano ang siya yung nagsampa ng kaso kay PRRD sa ICC, 'di ba? Oh, bakit kumukumpas di umano si Triniling at bakit siya nando'n? Ano ang kanyang motibo? So, bakit nila inurong? Parang alam ko kung bakit nila pinospone yan mga ate at kuya. Pero it goes to show na, di ba nagalit kayo nung Asyete? Sabi nyo, nagwawawala kayo. Hindi dumating si PRRD nung hearing nyo nung Asyete. Nung Miyerkules, nakaraang Miyerkules. Dadating bukas, Miyerkules ulit. Inurong nyo naman. Hindi, Asyete, Webes pala yun. Webes last week. Nagwala-wala kayo, galit na galit kayo. Sabi ni PRRD, darating ako. Ngayong nagsabi na ang Pangulo na darating bukas, inurong nyo naman. Natatakot baga kayo kay Pangulong Duterte. Lalo ngayon at kaibigan ni Pangulong Duterte ang nanalong presidente sa US, kumakabog ang dibdib ninyo. Kulang pa ba ang inyong mga naireding testigo laban sa dating Pangulo? At mga ate at kuya, dapat pong mag-ingat si Pangulong Duterte. Ayan ang nangyayari kay Pastor Quiboloy. Bumagal daw yung heartbeat. Alam niyo mga ate at kuya, naalala ko, parang yung kinamatay ni Dr. Rowena Burden, yung atake sa puso ba yon? Cardiac arrest yun, di ba? Nakulong siya. Kasi kung gusto ka talagang perwisyuhin ng mga manggugurgur, hindi kailangang lagyan ng lason ang pagkain mo. Nabanggit ko yan sa mga kakilala ko. Hindi tsaka parang ganun yung nangyari kay Dr. Rowena Burden. Baka nilagyan siya ng muscle relaxant sa pagkain. Right? Kakalma ka. Ano ba yung volume? Ano ba ang volume? Muscle relaxant din ba yan? Hindi kailangang lason ang ilagay sa pagkain mo. Baka lagyan lang yan ng muscle relaxant ang tubig mo or pagkain mo and then babagal ang tibok ng puso mo or whatever. Baka magkaroon ka ng yung kinamatay ni Dr. Rowena Burden, cardiac arrest. Ano ang nangyayari kay Pastor Quiboloy ngayon? 'Di ba dinala sa heart center ba 'yon? Dahil bumagal daw ang pagtibok ng puso. Alam niyo bang may nakarating sa amin na si Pastor Quiboloy ay hindi takot kumain ng mga pagkaing isiniserve sa kanya sa krame? Yung ibang mga malalaking taong kinukulong diyan ay may sariling pagkaing inihahatid ng mga kamag-anak. Siyempre, bigating tao ka, di ba? Malaking tao ka, katulad na lang ni Dilibog nung nakakulong dyan. Or kung sino mang mga malalaking personalidad, politiko, or maybe mga drug lords na walang tiwala, lalo pa na panahon ni Pangulong Duterte, sa takot nilang sila lasunin siguro para matigok na silang lahat, hindi na makaparwish. Nagpapapadala sila ng pagkain, luto ng kanilang may bahay, luto ng kanilang pinagkakatiwalaan, hindi yung pagkain siniserve ng krame. Pero ang nakarating sa amin, si Pastor Quiboloy kumakain ng pagkain at umiinom ng tubig na isiniserve ng mga nasa krame sa kanya. Hindi siya maselan. At sinasabi ni Pastor Quiboloy, masarap ang pagkain sa krame. Yun ang sinasabi niya sa mga dumadalaw sa kanya doon. Masarap ang pagkain nila dito, ba't takot silang kumain? Ngayon, Pastor Quiboloy, maaaring hindi ka nila lasunin. Baka lagyan lang nila ng muscle relaxant ng pagkain mo, babagal na yung pagtibok ng puso mo, tigbak ka. Ang sabi ni Admar, athletic daw kasi si Pastor Quiboloy, 'di ba? Iba naman yung 'di ba yung heartbeat niya kumpara sa isang taong hindi naman ganoon ka-active. Si Pastor Quiboloy athletic 'yan, tapos ngayon nakakulong, wala na masyadong ginagawa. So, bumagal siguro ang tibok ng puso or hindi na nga active yung lifestyle. So, ganun daw, no? Dinala nila sa heart center or somewhere, sa clinic or sa ospital
para patingnan. Ngayon, mag-iingat po ang mga taga KJC, Kingdom of Jesus Christ, SMNI. Baka mamaya si Pastor Quiboloy nilalagyan na ng muscle relaxant ang pagkain at siguro yun hindi matetrace as lason. Kung si PRRD ay makontempt, PRRD huwag kang kumain ng pagkain dyan sa House of Buwaya. Kasi yan ang balak nila, i-contempt ka. Okay, hindi ka man malagyan ng lason, kahit muscle relaxant lang, baka mamaya may mga immunocompromised kang sakit sa katawan or whatever. O halimbawa, ganun nga, kasi parang di ba ganun yung nangyari kay Dr. Rowena Burden? O, baka mamaya lagyan ng muscle relaxant yan, atakihin sa cardiac arrest si PRRD, hindi lang si Pastor Quiboloy. Maraming paraan para perwisyuhin ang matanda. Maraming gustong maghiganti sa matanda. Maraming gigil at naunsyami ang pangungurakot nung umupo si PRRD. Maraming sinagasaang oligarchs pinagbayad ng bilyon-bilyong buwis. Mga tax evaders, mga oligarchs, mga illegal ang negosyo involved sa krimen at droga, maraming nagalit kay PRRD, maraming namulubi, maraming nalugi ang negosyo na illegal. Kaya hindi natin namalayan, dalawa pala ang manok ng mga dilaw noon. Hindi lang si BFF Lenlen, pati si Kuting pala ay manok ng dilaw. We didn't see it coming, mga tatkuya. Na si Kuting pala ay sikretong candidate. Ayun, binabanggit ko na yan eh. Di ba ang mga oligarchs, mga mayayamang korporasyon or tao sa Pilipinas at kahit naman siguro sino-sinong sugarol, tatayaan ang lahat para may utang na loob sa kanila lahat. Oh, 'di ba binabanggit ko 'yan, baka tumaya kay Lenny, tumaya kay Kuting, tumaya kay Pacquiao, tumaya kay Isko, kung sino-sino pang 'di ba gano'n sa sabong, tumataya sa kalaban ng palihim para siguradong panalo pa rin kahit natalo yung dineclare niyang manok niya. Oh, sa pula sa puti, tumaya sa pula, lihim pa lang tumaya sa puti. Natalo si pula, akala mo ikaw yung may-ari ng pulang manok, akala mo, "Ay, nakakahiya naman dito sa tumaya sa manok ko, natalo pa sila ng milyon-milyon." Yung pala tumaya sa kalaban. Mga tuso naman yang mga yan, mga oligarchs at mayayaman, tatayaan lahat. Kaya hindi, wala tayong kamalayan, si Kuting pala ay manok ng dilaw. At dahil may utang na loob, yang si Kuting sa mga tumaya sa kanya, ang kapalit ng kanyang pagkapanalo ay resbakan ang mga Duterte. Hindi kaya ganon? Nagtatanong lang naman tayo. Paki-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.